Ang mga agila ay sama-samang nagtitipon mula sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Magandang umaga, ito ay Sabado, Hulyo 12, 2025. May itatanong sana ako sa iyo. Paano nagtitipon ang mga agila upang marinig ang salita sa tape sa 12 hanggang 56 na wika kasabay na ginagawa natin sa Jeffersonville na walang internet? Sumali sila sa Go Tell Others WhatsApp group. Tingnan ang mga detalye sa YouTube description ng video na ito o WhatsApp me. Text lamang +15025990020 at magpapadala ako sa iyo ng link para sumali. Bawat Sabado, ang Sierra Vista Fellowship ay nag-upload lahat ng available na wika para sa sermon ng linggo. Ngayon, kapatid na Joseph Branham, minamahal na pamilya ni Jesus Kristo, may nagaganap na tulad ng dati sa nobya ni Kristo sa buong mundo. Ang mga bagay na ating naririnig at inaasam-asam na makita ay makikita na ngayon sa ating mga mata. Pinag-iisa ng banal na espiritu ang kanyang nobya, gaya ng sinabi niyang gagawin niya sa pamagitan ng tanging inilaan niyang paraan para sa araw na ito, ang tinig ng Diyos sa mga tape. Inihahayag at pinatutunayan niya ang kanyang salita tulad ng dati. Tulad ng isang balon na bukal, ang kapahayagan ay bumubulusok sa loob natin. Ang espiritual na pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang iglesia ngayon, kapag ang laman ay nagiging salita at ang salita ay nagiging laman, nahayag na pagtibay kung ano lang ang sinabi ng Biblia na mangyayari sa araw nito, mangyayari ito araw-araw. Aba, napakabilis ng pag-iipon doon sa mga disyerto na iyon at mga bagay na nagaganap na hindi ko man lang maaabutan. Araw-araw parami ng parami ang revelasyon na inihayag at ipinahayag sa atin tulad ng propeta. Ang mga bagay ay nangyayari at nagaganap ng napakabilis, hindi man lang natin ito makasabay. Luwalhati, dumating na ang ating oras. Ang kasulatan ay natutupad. Ang laman ay nagiging salita at ang salita ay nagiging laman. Kung ano ang sinabi ng propeta na magaganap ay nagaganap na ngayon. Bakit tayo? Walang libadura, walang tiyak na tunog, walang interpretasyon ng tao na kailangan sa atin. Nakikinig lang tayo sa purong perpektong salita mula sa bibig ng Diyos habang nagsasalita siya sa atin ng labi sa tainga. Ngayon, nakikita natin ang parihong ipinangakong salita ni Lucas, ni Malakias, lahat ng iba pang pangakong ito mula ngayon. Nagkatawang tao, nananahan sa gitna natin. Naririnig natin ng ating mga tainga. Ngayon nakikita natin siya sa ating mga mata na nagpakahulugan sa kanyang sariling salita. Hindi na natin kailangan ng anumang interpretasyon ng tao. Nobya, hindi ito maaaring makakuha ng anumang mas malinaw kaysa doon. Ito ang Diyos na nakatayo sa harapan ng kanyang nobya sa katawang tao, na nakikita natin ng ating sariling mga mata, nagsasalita, nagbibigay kahulugan sa kanyang sariling salita at inilalagay ito sa tape. Ang perpektong salita na sinasalita at itinala ng Diyos mismo. Kaya hindi nito kailangan ng anumang interpretasyon ng tao. Ang Diyos ay direktang nagsasalita sa kanyang nobya sa mga tape. Ang Diyos na nagkakahulugan sa kanyang sariling salita sa mga tape. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tape. Sinasabi ng Diyos sa kanyang nobya, hindi mo kailangan na anumang interpretasyon ng tao. Ang aking salita sa mga tape ay ang kailangan ng aking nobya. Tandaan, kapag umalis ka dito, simulan ang paglipat sa labas ng kulungan ngayon. Pupunta ka sa butil, ngunit nakahiga sa presensya ng anak. Huwag idagdag kung ano ang sinasabi ko. Huwag mong alisin ang sinabi, sapagkat sinasabi ko ang katotohanan sa abot ng aking pagkakaalam, gaya ng ibinigay sa akin ng Ama.
Kita mo? Ginawa ng Diyos ang tanging perpektong paraan para gawin ng nobya kung ano ang inuutos niya sa atin. Hindi ito naging posible hanggang ngayon. Walang paghuhula, walang pagtataka, walang tanong kung may idinadagdag, inalis o binibigyang kahulugan. Ang nobya ay binigyan ng tunay na pahayag. Ang pagpapatugtog ng mga tapes ay ganap na paraang ng Diyos. Kung sakali, hayaan mo akong sabihin ito muli. Ang aking revelasyon ay ang nobya ni Jesus Kristo. Hindi ang iba. Ang nobya, wala nang iba kundi ang tinig ng Diyos sa mga tape. Ngunit kapag ang banal na espiritong iyon ay talagang tunay na salita ay dumating sa iyo, ang salita, si Jesus, kung gayon, kapatid, ang mensahe, hindi lihim sa iyo kung gayon. Alam mo ito, kapatid, na iilawan ang lahat sa harap mo. Ang mensahe ay hindi lihim sa atin. Si Jesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang buong langit at lupa ay tinatawag ni Jesus. Si Jesus ang salita. At ang pangalan ay nasasalita dahil siya ang salita. Amen. Ano siya kung gayon? Ang salita na binibigyang kahulugan ay ang pagpapahayag ng pangalan ng Diyos. Pinag-iisa ng Diyos ang kanyang nobya sa kanyang tinig, na kanyang itinala at inimbak para sa araw na ito upang maisama niya ang kanyang nobya bilang isang unit. Makikita ito ng nobya at makikilala ito bilang tanging paraan na mapagsama-sama niya ang kanyang nobya. Ginawa niya ito mahigit 60 na taon ang nakaraan upang ipakita sa atin kung paano niya ito gagawin ngayon. Kami ay isa sa kanyang mga simbahan sa nagkakakabit. Kung hindi ako naniniwala sa pagpunta sa simbahan, bakit ako may simbahan? Mayroon kaming mga ito sa buong bansa. Nakakabit noong isang gabi. Bawat 200 milya kwadrado ay may isa sa aking mga simbahan. Maraming mga ministro ang magsasabi sa kanilang mga simbahan na nasa hookup o streaming. Nakikinig sa parehong mensahe ng sabay-sabay ay hindi pumunta sa simbahan. Sinabi niya lang yun, hindi lang nila alam ang salita o hindi nila mabasa ang liham na pag-ibig gaya na nabasa ng nobya. Ano ang simbahan? Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Brother Branham na isang simbahan. Maraming mga pagtitipon ang nakakuha ng tirahan na ito tulad ng mayroong kayong lahat dito mula sa tabernakulo. Nakakabit din ito sa Phoenix, na kahit saan naroon ang mga serbisyo, napupunta itong mismo sa at nagtitipon sila sa mga simbahan at sa mga tahanan at mga bagay na katulad niyan sa pamamagitan ng napakahusay na alon. Malinaw na sinabi ni kapatid na Branham na ang mga tao sa kanilang mga tahanan at mga bagay na katulad niyan ay isa sa kanyang mga simbahan sa hookup. Kaya't ang mga tahanan, gasolinahan, gusali, pamilyang pinagsasama-sama ng kanyang hookup ay ginawa silang isang simbahan. Magbasa tayo ng kaunti sa liham ng pag-ibig. Idinadalangin namin ang lahat ng mga simbahan at mga kongregasyon na nagtitipon sa paligid ng ang mga maliliit na mikropono sa kabila mula sa bansa hanggang sa West Coast, hanggang sa kabundukan ng Arizona, pababa sa kapatagan ng Texas, hanggang sa East Coast, sa buong bansa. Panginoon, kung saan sila nagtipon. Maraming oras ang pagitan. Kami ay nasa oras, ngunit Panginoon, kami ay magkakasama ngayong gabi bilang isang unit, mga mananampalataya, naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Kaya't ang nasa hookup, nakikinig kay kapatid na Branham, lahat sa parehong oras, sama-sama silang bilang isang unit, mananampalataya, naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit sinasabi mo kung gagawin mo iyan ngayon, hindi iyon magsisimba. Mali, hindi ito nagtitipon, lalo na sa nakikita natin na papalapit na ang araw. Hindi ito nagsisimba. Hayaan akong magtanong sa iyo at sagutin mo ang iyong kongregasyon. Kung si kapatid ni Branham ay naririto ngayon sa laman at maaari kang mag-stream o mag-hook up para pakinggan siya tuwing linggo ng umaga, lahat ng sabay-sabay kasama ang nobya sa buong mundo,
Mga pastor, mag-hook up ka ba at makinig kay kapatid na Branham o mangangaral ka? Malinaw na sinabi ni kapatid na Branham na ang iyong tungkulin ay ang iyong simbahan. Kung narito ka sa 60 na taon na ang nakaraan at si kapatid na Branham ay nagsasagawa ng isang paglilingkod, ngunit ang iyong simbahan ay hindi dadalo, ngunit nagkakaroon ng kanilang sariling paglilingkod na maraming mga ministro noon. Pupunta ka ba sa iyong simbahan o pupunta ka ba sa Branham Tabernacle para makinig kay kapatid na Branham? Ibibigay ko sa iyo ang aking sagot. Nakatayo ako sa pintuan sa ulan, nibi o blizzard para makapasok sa tabernacle para makinig sa propita ng Diyos. Kung pupunta ako sa ibang simbahan iyon, magpapalit ako ng simbahan ng gabing iyon. Ngunit ang babaeng iyon, hindi niya alam kung ang kapangyarihan ay nakalagay sa tungkod o hindi. Ngunit alam niyang ang Diyos ay nasa Elijah. Nandun ang Diyos sa kanyang propita. Sinabi niya, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Inaanyayahan ko kayong sumama sa amin at maging isa sa mga simbahan ni Brother Branham sa Hookup, Linggo, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Habang narinig namin ang tinig ng Diyos na dinadala sa amin ang mensahe, ang tanging inilaan ng Diyos na dako ng pagsamba. 65-1128 M. Brother Joseph Branham.